Viva artist nilinaw ang kumakalat na fake ads ni Ann Curtis. Kamakailan lamang ay muling naging sentro ng usapin sa social media ang paggamit ng deepfake technology matapos lumabas ang isang pekeng advertisement na gumagamit sa imahe at boses ng kilalang aktres na si Ann Curtis. Hindi pa man lumilipas ang ilang araw mula nang magbabala ang komedyanteng si Michael V laban sa mga kahalintulad na modus. Heto't isa na namang sikat na personalidad ang ginamit ng mga mapagsamantalang grupo upang linlangin ang publiko. Sa panibagong insidenteng ito, ginamit umano ng mga scammers ang mukha at boses ni Ann Curtis upang i-promote ang isang di umano'y investment opportunity na walang katiyakan at pinaghihinala ang panloloko. Ayon sa mga eksperto, ang ginamit sa naturang video ay tinatawag na deepfake, isang uri ng teknolohiya na pinapagana ng artificial intelligence o AI upang gayahin ang mukha, boses, at kilos ng isang tao. At gawing tila tunay ang sinasabi o ginagawa sa video. Sa unang tingin, mukhang si Ann nga ang nagsasalita sa naturang ad, kaya't maraming netizen ang naalarma. Ngunit agad na umaksyon ang kanyang talent management na Viva Artist Agency upang linawin sa publiko na hindi konektado ang aktres sa nasabing materyal. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas sa Instagram, nilinaw ng Viva na walang pahintulot mula kay Ann o sa kanilang kumpanya ang paggamit sa kanyang imahe at boses. It has come to our attention that a certain Facebook page is using the image of one of our artists, Ann Curtis Smith, illegally without any authority whatsoever, saad sa pahayag ng Viva. Dagdag pa nila, please be informed that Ann is not connected in any way to the said Facebook page. The video is a deepfake, a product of AI, and was made without the consent of Ann nor of Viva. Tahasang kinondena ng pamunuan ng Viva ang naturang gawain at pinaalalahanan ang publiko na mag-ingat sa mga content sa internet. Lalo na kung ito ay tila galing sa mga kilalang personalidad. Binigyang diin rin nila na wala ni anumang koneksyon si Ann sa naturang investment scheme na pino-promote sa video. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa panganib na dulot ng deepfake technology, lalo na sa mga sikat na individual na madaling gamiting kasangkapan sa panlilinlang. Sa kabila ng pagiging makabago at kahanga-hanga ng teknolohiyang ito, nagdudulot din ito ng banta sa reputasyon ng mga taong ginagamit ng walang pahintulot, at higit sa lahat, sa kaligtasan ng publiko laban sa mga scam. Dahil dito, nananawagan ang Viva Artist Agency at ilang eksperto na paigtingin pa ang kampanya laban sa maling paggamit ng AI at deepfake content. Iminumungkahi rin na dapat maging mas mapanuri ang mga netizen sa mga content na kanilang napapanood online, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o sensitibong impormasyon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Viva at ng kampo ni Ann Curtis sa iba pang posibleng platform kung saan kumakalat ang naturang pekeng video. Hinihikayat din nila ang publiko na agad i-report ang mga content na kainahinala o mukhang piniik gamit ang teknolohiya. Ang isyong ito ay nagsisilbing paalala sa atin na kahit gaano ka-advanced ang teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagiging mapagmatsyag, responsable, at maalam sa paggamit ng impormasyon sa online world.